mga guys, what's up? Once again, ang sausawerang pobre. So, grabe, no? So, itong pakikisaw-saw natin, hindi rin matapos-tapos. So, guys, kasi nga, as usual, yung babaeng kinaiiritahan pa rin natin ang aking topic. So, dahil nga ako ay nanonood. Siyempre, pinapanood natin yung mga reactors at may napanood ako doon na isa na grabe. Sumisigaw-sigaw talaga siya na ayaw ko nang suportahan si Beyonce kasi mga sinungaling. Yun, ayaw doon niya ng sinungaling. So finally, sa wakas, kayo na tauhan. So yun nga, buti na nga lang talagang si Kuya Bal talagang bilib ako sa talino niya, no? So, di ba noon nag-request si Beyonce na ipa-delete lahat ng video, 'di ba, nung nasa Tulfo siya. So buti na lang talaga hindi na delete. At kung nangyari nga 'yon, so wala na tayo ngayong balikan para nga mailabas yung mga kasinungalingan nila. So ito, wala silang lusot. Kasi ako talaga sa totoo lang, binalikan ko din talaga yung part 1, no? So dahil nga ngayon sa nakikita ko ngayon na nagla-live sila na kung ano-ano na yung mga lumalabas sa bibig nila na kayabangan, kasinungalingan. So mas maganda talaga na balikan talaga natin yung kwento sa umpisa. So ito na nga, nagkabukingan na, pero wala na tayong magagawa doon kasi makapal na nga talaga sila ngayon, as in. Alam mo, doon ako naiirita sa kakapalan na ng mukha nila, na kung noon akala mo ay talaga nga naman mga Maria Clara, no? Yung parang ang aamo ng mga mukha na talagang kakaawaan mo. Pero ngayon, kabaligtaran. Kakainisan mo ng sobra-sobra. So, buti naman, so may natauhan na, no, na ayaw na daw sumuporta. So, tignan na lang natin. Pero si Kuya Bal nakakatawa. Nakakatawa siya mang-inis na at least kahit pa paano may sense, 'di ba? May sense yung ano niya, yung mga sinasabi ni Kuya Bal. So, ito na nga, may nabasa lang ako na comment doon ng isa niyang supporter na pinupuri na si Beyonce daw ang pinakamaganda sa lahat ng angels. Wow! No? Okay naman, talagang maganda naman siya at lalong gumanda. Pero noong mga panahon na yun, hindi pa siya ganun kagandahan. Lalo pa nga bungal, 'di ba? Bungal siya, wala siyang ipin, so mahiyain siya, hindi siya tumatawa. So, 'di ba, kaya siya mahiyain kasi nako-conscious siguro siya, hindi siya ganoon ka-confident na kahit na may beauty siya, pero hindi ganoon, hindi, 'di ba, minsan hindi tayo ganoon ka-confident na parang mag-assume na totoo nga yung mga naririnig natin sa tao na maganda ka, 'di ba? So pag alam mong may something sa iyo, parang hindi ka ganoon ka-confident, no, na maniwala na maganda ka. Although may itsura naman talaga siya, pero mas umiba ang itsura niya ngayon, lalo na nung nagkaipin. So, yun nga masaklap doon Dahil nga sa naibigay na sa kanila ang lahat, andyan na sa kanila ang lahat, yumabang. No, so ito na nga. So, syempre, ang dami na nga natin napatunayan na lahat ng mga sinasabi nila is kasinungalingan. So, kagabi, habang nagla-live, kumakain. Sana all na talagang naipapakita mo na ngayon kung ano yung kinakain nyo at talagang malakas na yung loob mo na kumakain ka at the same time nagla-live. So napasana all na lang talaga ako, sana all mayaman na ngayon. 'Di ba dati na sabi nga kumakain sila ng bilanghoy. Pero wala naman masama kumain ng bilanghoy, kamote, saging. Ako talaga naranasan ko lahat ng pagkain na yan, gabi, kasi mga masustansya na pagkain yan. So hindi mo yan ikakahiya kasi kahit mayaman ka na, okay pa rin yan kainin na mga ganyang klaseng pagkain. Pero syempre sa atin sa Pilipinas, kapag once na yan ang kinakain mo, alam na alam natin yun, mahirap ka kasi wala kang pambili ng bigas, wala kang pambili ng ulam, no? Pero ngayon na may pera ka, kahit kumain ka pa niyan, hindi ka nila titignan na mahirap. So kumbaga, ano mo lang yun, gusto mo na lang kainin. Hindi kagaya nung mahirap ka, na pag yan talagang pagkain mo, talagang masasabing mahirap ka. Kasi, syempre, tinanim mo lang yan, bubunutin mo, hindi mo afford yung bigas, no? So, yun. So, syempre nga, mayabang ang nanay,
kesyo pinagmamalaki yung pagiging labandera. Wala naman masama maging labandera. So, nakaka-proud yun na kahit sa ganung paraan is kaya mo buhayin yung anak mo. Sabi nga, pag pamilya mo, igagapang mo kahit ano pang klase ng trabaho. Wala tayong minamaliit na uri ng trabaho. Pero syempre, pag mga ganyan trabaho, alam na natin, although hindi natin yan minamaliit, pero yan ang realidad, yan ang katotohanan. Pag labandera ka, mahirap ka. Pag kumakain ka ng kamuti, bilanghoy, mahirap ka. Diba? So, wag na tayo mag-ano dyan, mag-pretend. Talagang yan ang katotohanan. Na pagka ganyan, ibig sabihin mahirap sa buhay, no? So, pero wala naman yung masama sa kahirapan. Kasi hindi naman tayo lahat pinanganak na mayaman. So, maswerte yung mga pinanganak mayaman. Pero sa gaya natin mga mahihirap, wala tayong magawa kundi tanggapin yun. Pero ang kaibahan nga lang, ako, mahirap, lumaki sa hirap, pero wala talaga akong natanggap ni kahit kusing na tulong na may magbigay man lang sa akin na kahit na anong tulong na free na kagaya sa kanila. Napakaswerte nila na charity, 'di ba? Napakaswerte nila nagkaroon ng sponsors. Hindi ka nagpakapagod, na-stop na yung pagiging labandera mo, na-stop na yung pagkain mo ng bilanghoy. So talagang nasa level ka na ngayon ng mga mayayaman na tao, 'di ba? Ang ganda ng bahay, ang sarap ng tulog mo sa gabi kasi ang lambot na ng hinihigaan mo. Kung noon, pag bumabagyo, tumutulo, siguro naghahanap pa kayo ng space na kung saan kayo iilag doon sa tulo ng bahay, 'di ba? So ngayon talagang ibang-iba na yung buhay. So mapapasana all ka na lang talaga. So yun nga, bigyan natin ng pansin yung sinabi ng comment na si Beyonce ang pinakamaganda sa Angels. Okay, ando na tayo. Sabihin na natin na may maganda nga siyang mukha. Aanhin mo naman ang kagandahan ng mukha kung nasa likod nun is kabastusan. Noon talaga kahit pa paano, pinupuri natin yung pagkatao niya, mahiyain siya. Ako yun talaga ang naano ko sa kanya noon, mahiyain. Pero although naiinis din ako minsan sa sobra niyang pagka-mahiyain na parang hindi niya na ma-express yung mga sasabihin niya. Yung parang tipid na tipid. Alam mo, isa pa sa napansin ko sa kanya noon, tipid na tipid siya magsalita. Kunting salita, tatawa, tatakipan yung bibig. Pero ngayon, grabe, ang kapal na. Grabe, wala nang hiya. Wala nang hiya siya kung anong gusto niya sabihin. Talagang sasabihin na niya ngayon. Ang layo na pinagkaiba, di ba? Ang layo na ng pinagkaiba ng pagkatao niya ngayon. At isa pa sa kinaiinisan ko, sorry guys, gusto ko mag-ano isa pa sa kinakainisan ko, yung pag ano ba, yung pag nagre-response sila, na may patawa-tawa pa, kayabangan yun para sa akin Kayabangan yun, na parang patawa-tawa ka na, ay, kahit labandira ako noon, may trabaho ako noon, tinataguyod ko yung mga anak ko, kumakain kami ng 3 beses. Pero nung binalikan mo yung mga past, mga lumang video nila simula sa part 1, isa-isahin mo yun, ako doon mo malalaman yung totoong kwento, yung katanggi-tanggi nila na hindi nila kinailangan yung kalingap, hindi sila lumapit. Aba, balikan yung video. Kaya nga talaga napaka-smart ni Kuya Bal, kasi nung nag-request sila sa Rapid Tulfo in action na i-delete yung mga video, na hindi talaga na-delete yung mga video. Kasi kung na-delete yung mga video, ngayon sa mga sinasabi nila, wala tayong laban. So, yan na nga guys. So, ang inaabangan ko na lang ngayon na gawin ni Beyonce is yung kahit pa paano ma-realize. Pero, minsan, hindi ko alam kung aasa pa talaga tayo na ma-realize nila na kahit pa paano mali sila talaga. No? Yung ma-realize nila na, ay, talaga nga naman, ngayon sa nababalikan na yung mga kwento, yung video ng mga una, na talagang lumalabas na yung kasinungalingan nila. Yung kahit paano malang magpakumbaba na mag-sorry, nagkamali, wala naman sigurong masama doon kasi di ba gano'n naman natin sila nakilala na napaka-humble, mga mababait, na parang hindi makabasag ng pinggan. So sa akin sa pag-sorry siguro walang masama. Parang inaantay ko yun na ma-realize nila ngayon, sorry Kuya Bal, sorry Kalinga Prab, kasi nagkamali ako, ganito kasi, di ba? So parang inaabangan ko pa rin yun na kahit paano bumalik yung ano ba natin, yung kahit pa paano yung kung paano natin sila nakilala na akala natin is ganun talaga sila. Pero sa tingin ko ngayon patindi na ang pagiging palaban, patindi yung pagiging makapal ng mukha. Ang masasabi ko ngayon, kakapalan na talaga ng mukha. 'Di ba? Pero hindi ako maniniwala na hindi sila apektado. Masyado lang nilang tinatakpan yung katotohanan. Pero para sa akin kung mag-sorry, magpakumbaba, walang masama doon. Di ba?
yung ano na lang, parang isipin na lang talaga na kahit paano, kitang-kita naman na talagang nakatulong yung kalingap. So, napakasakit lang, nakatanggi-tanggi-tanggi talaga nila. No? Ngayon, tinatanggi na nila. Samantalang noon, lapit ng lapit, kailangan ng tulong. So, yun na nga, guys. So, sana matapos na to. Sana matapos na tong kwento na to kasi nakakairita na rin. Thank you for watching!